Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga o kilala rin bilang San Roque Parish sa Cavite City, sa Cavite Province, Part 1. Mabuhay sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayo mga relihiyoso at mga relihiyosa kung paano makapunta sa simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga. Sa pagkakataon na ito, manggagaling tayo sa North. Pero yung mga viewers nating taga South, East at West ay pwede pa rin namang sundan ang travel guide na ito. At isa pang paalala, ang mode of transportation natin sa video na ito ay public transportation. Commute lang ang ating gagamitin para sa travel guide na ito. Muli, ito ay part 1 ng How to Go to the Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga, kilala rin bilang San Roque Church ng Cavite City, Cavite Province. At bago ko ituro sa inyo ang directions, ibibigay ko muna sa inyo ang kaunting impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, gayon na rin sa kanyang simbahan. Ang kapistahan ng Our Lady of Solitude of Portabaga ay tatlo. Ito ang Primera Fiesta every second Sunday of November, ang Segunda Fiesta na every third Sunday of November, at ang Tercera Fiesta na kung saan ginagawa siya tuwing ika-4 na linggo ng Nobyembre. The fiestas in honor of the Soledad is celebrated every second, third, and fourth Sunday of November in Cavite City. The Caracol de la Tierra and the Caracol del Mar then took place on the Vesperas of the Fiesta. The Primera Fiesta is dedicated for pilgrims and devotees nationwide. On the Segunda Fiesta and the third Sunday of November is dedicated to Caviteños and a procession of the patron saints of different parishes and chapels of Cavite City caps the Grand Festival. Ang Primera Fiesta daw ay para sa mga devotees sa buong Pilipinas, as I mentioned. Pero kapag gusto mo maranasan at makita ang kulturang Caviteño, sa Segunda Fiesta at sa Tercera Fiesta ka dumalo. At maganda nga raw ang Segunda Fiesta dahil nafi-feature dito ang iba't ibang milagrosong imahe ng mga santo at santa sa probinsya ng Cavite, katulad ni Tata Usteng, ni Nana Denang, at ng marami pang iba. At alam nyo ba na buong buwan ng Nobyembre ay para sa Nuestra Señora de Soledad de Portabaga? Dahil buong November ay merong activities para sa mahal na birhen ng Portabaga. Beanstings, may tanong pala ulit ako. Ang Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga ba ay isang pontifically crowned dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, yes! Isa siyang canonical coronada. The coronation took place on November 18, 2018. The canonical coronation, along with the elevation of her church as a diocesan shrine, coincided with the 350th anniversary of the arrival of the icon in Canacao Bay in Cavite City, Cavite. Naging memorable nga ang pontifical coronation na ito dahil sa pontifical coronation ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga ng Cavite ay lahat ng tao ay nagkasya raw sa loob ng simbahan. Hindi naging exclusive ang pontifical coronation na ito katulad ng nangyari sa Paki Laguna sa Turumba. Naging bukas ang pontifical coronation ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga sa lahat ng mga deboto. Sa sobrang nagnanais ng lahat na makita ang pontifical coronation ng mahal na Birhen ng Portabaga, lahat ay pinayagang makapasok sa loob ng simbahan. To the point nga na punong-puno ang simbahan. May mga nakatayo na para lang masaksihan ang makasaysayang araw ng Cavite City. Ngayon na ibahagi ko na ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mahal na Birhen ng Portabaga, ibabahagi ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang makapunta sa simbahan ng Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga ng Cavite. Ang una mong petsa na pwede mong puntahan ang Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga ay ang kanyang kapistahan, ang Primera Fiesta, Segunda Fiesta at ang Tercera Fiesta. Ito ay ginagawa tuwing 2nd, 3rd,
3rd and 4th Sunday of November. At syempre, dahil nasa probinsya ito ng Cavite, meron itong Caracol. Kaya kapag gusto mong umindak at makipagsayaw sa Caracol de la Tierra at sa Caracol del Mar nila, pumunta ka sa Vesperas ng Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Portabaga. Ito ay ginagawa nila every Saturday bago mag-Primera Fiesta. At syempre, punta rin tayo sa Canonical Coronation Anniversary ng Mahal na Birhen ng Portabaga tuwing November 18. At syempre, attend din tayo ng mga Sunday Masses sa simbahan na ito. Sunday Masses are the highest form of prayer at syempre maganda rin na may Sunday obligation tayo sa simbahan na ito. At alam nyo ba, marami pang aktibidad ang Mahal na Birhen ng Portabaga sa simbahan na ito, katulad ng Traslasyon de la Reina at yung iba pang karakol para sa Mahal na Birhen ng Portabaga. Para malaman mo lahat ng activities ng Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga, i-follow nyo lang ang mga social media pages ng simbahan na ito upang sa ganoon ay nakatutok kayo sa kanilang activities. Ang mga links ng social media pages ng Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga ay makikita sa description below. Ngayon, naibahagi ko na ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ibabahagi ko naman sa inyo kung paano makapunta sa simbahan na ito. Dahil nasa north tayo, specifically sa Maynila, pumunta muna tayo sa pinakamalapit na LRT1 station. Ang pinakamalapit na LRT1 station sa lokasyon ko ay ang LRT1 Carriedo Station. Kaya tayo pupunta sa nearest LRT1 station dahil pupunta tayo sa bagong bukas na estasyon ng LRT1, ang LRT1 PITX Station. Mas pinadali na ang biyahe papuntang PITX. Ngayon, pagdating mo sa LRT1 Carriedo Station, bumili ka lang ng ticket papuntang LRT1 PITX Station. Ang pamasahe mula LRT1 Carriedo Station hanggang LRT1 PITX Station ay 30 pesos. A huge difference kapag nag-commute ka by road at sa tren. Ngayon, kapag first time mo lang mag-LRT1, hindi ka naman maliligaw dahil inaanunsyo naman ng bawat bagon kung anong estasyon ang susunod na pupuntahan mo at kung anong estasyon ang napuntahan ng tren na sinakyan mo. Ngayon, pagdating mo sa LRT1 PITX Station, ay bumaba ka na ng tren. Sa LRT1 PITX Station, merong exit doon na papunta mismo sa entrance ng PITX. Kaya pagbaba mo ng tren ay pumunta ka lang sa exit ng LRT1 PITX Station, maglakad lang ng kaonte at makapapasok ka na sa loob ng PITX. Ngayon, sa kasalukuyan, nasa second floor tayo ng PITX. Sa PITX, kailangan nating pumunta sa Gate 6 or sa Gate 7. Ang Gate 6 at Gate 7 ay nasa first floor. Kaya kailangan natin maghanap ng escalator pababa para makapunta rito. Lagi nating gagamitin ang directory sa taas upang mag-guide tayo kung paano makapunta sa Gate 6 o sa Gate 7. Ngayon, bakit Gate 6 o Gate 7? Minsan kasi ang mga biyahe ng bus na Cavite City ay nasa Gate 6. Minsan ay nasa Gate 7 sila. Ngayon, kapag papunta ka na o malapit ka na sa Gate 6, tanungin mo ang mga konduktor kung nasaan ang bus na papuntang Cavite City. Kapag ang bus ay nasa Gate 6, ay sumakay ka lang sa bus na biyaheng Cavite City o yung karatula ng bus ay may nakasulat na Cavite City. Pero sa pagkakataong ito, sa video na ito, ang mga biyahe ng Cavite City ay nasa Gate 7. Nasa kabila lang naman ito kaya hindi naman malayo. Dahil dito, pumunta tayo sa Gate 7 at hanapin natin ang bus na bumabiyahe papuntang Cavite City. Kapag may nakita ka ng bus at ang karatula niya ay Cavite City, ay sakyan mo na ang bus na ito. Pagkasakay ng bus na ito, sabihin mo sa konduktor na sa Ronquillo ka bababa. Ang pamasahe mula PITX papuntang Ronquillo ay 60 pesos. Based sa experience, ang biyahe na ito ay sakto lang. Hindi naman ganun kahirap at hindi naman ganun ka-traffic. Hindi rin siya ganun kahaba pero mabilis ka namang makapupunta roon. Isa rin sa maganda rito ay madadaanan niya ang Aguinaldo Shrine, gayon na rin ang simbahan ni Nana Dena. Ngayon, ang palatandaan kapag malapit ka na sa Ronquillo ay kapag nakita mo na ang Heroes Arc. Arko to papasok ng Cavite City. At may imahen nga ng Mahal na Birhen ng Portabaga. Isang
Isang diretso lang naman ang biyahe na ito at hindi naman siya liliko. Kaya kapag tingin mo sa kaliwa at may nakita ka ng McDo ay nasa Ronquillo ka na at pwede ka nang bumaba ng bus. O di kaya kapag sinabi ng konduktor na Ronquillo ay pwede ka nang bumaba ng bus. So ayan, kakababa lang natin ng bus galing PITX papunta dito sa Ronquillo. Pagkatapos yung mga jeep na ito, yung San Antonio, yan yung susunod yung sasakyan. Basta tandaan nyo, ito yung area na kung saan kayo bababa. Mayroong McDo dito, yan, pati dito sa Dali. Basta tandaan nyo, sa Ronquillo kayo bababa. Lahat kasi ng bus dito ay pupunta. Kailangan natin dito pumunta. Kaya kapag nakita nyo na yung area na ito, o kapag sinabi ng konduktor na Ronquillo na, ay bumaba ka na ng bus. Pagbaba mo sa Ronquillo, kailangan mo mag-abang ng jeep na biyaheng San Antonio. Pwede rin sa binabaan mo, pumunta ka sa kabilang street sa P. Burgos Avenue para mag-abang ng jeep na biyaheng San Antonio. Basta mag-abang ka lang ng jeep na biyaheng San Antonio dahil dadaan ito sa mismong simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga. Kapag may dumaan na jeep na may karatulang San Antonio, sakyan nyo na ang jeep na ito. Pag sakay mo sa jeep, sabihin mo lang sa driver na sa San Roque ka lang bababa. Ang pamasahe mula Ronquillo papunta ng San Roque Parish ay 13 pesos. Minimum fare lang. Isang diretso lang naman ang biyahe ng jeep na ito at hindi naman siya liliko at hindi ka naman malilito. Isa sa mga palatandaan ko kapag malapit na ako sa San Roque Parish, kapag nakita ko na ang Jollibee sa may kanan. Kapag nakita ko na yon, ay malapit na ako sa San Roque Parish. Ngayon, tumingin ka lang sa kanan. Pagkalagpas mo ng Jollibee, ilang distansya na lang at makikita mo ang fasad ng simbahan. Ang simbahan na ito na nakita ninyo ay ang simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga. So kakababa lang natin. Again, nire-record ko to kasagsagan ng bagyong Pepito kaya ganyan kalakas ang mga hangin ngayon. Ngayon, itong mga jeep na yan, yung mga biyaheng sinakyan natin, yan yung mga jeep na sinakyan natin. Ibababa kayo mismo sa harapan ng simbahan ng San Roque o mas kilala bilang sa Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga sa Cavite City, lalawigan ng Cavite. Kaya pag nakita mo yung napakalaking fasad ng simbahan, ay bumaba ka na ng jeep. Pagbaba mo ng jeep, ay makapupunta ka na sa simbahan ng Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga o mas kilala rin bilang San Roque Parish ng Cavite City, Cavite Province. So ganun lang para makapunta sa Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga o mas kilala bilang San Roque Parish sa Cavite City, Cavite Province. So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Muli, kapag nagustuhan niyo ang video na ito, marami pa tayong how to go videos ng Season 2 at ng Season 1 available sa ating YouTube channel na Beans Things. Dito, pinahagi natin kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan. Gayon na rin, nagbigay tayo ng kaunting impormasyon tungkol sa Mahal na Birheng Maria at ng kanyang simbahan. Kaya mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel na Beans Things para maipakita nyo ang suporta nyo sa aming channel. Meron din kaming TikTok channel na @BeansThings. Kaya i-follow nyo kami sa aming TikTok
TikTok channel na Beans Things para sa ganoon makita nyo ang aming activities, gayon na rin sa mga agendas namin sa iba't ibang simbahan at nagpo-post din kami ng mga how to go videos sa channel na iyon. At syempre, meron din kaming Instagram account. Kaya i-follow nyo kami sa aming Instagram account na _Beanstings para makita nyo kung anong simbahan ang napupuntahan natin. Sa muli, tapos na ang part 1 ng how to go to the Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude of Portabaga o mas kilala bilang San Roque Parish sa Cavite City, Cavite. Naway ang travel direction na ito ay maging oportunidad para makabisita natin ang Reina de Cavite, ang Nuestra Señora de Soledad de Portabaga. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat tayong lahat. Viva la Virgen! Viva! Viva Reina de Cavite! Viva!